Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, kapayapaan at pagpapala, biyaya para sa lahat ng mga Muslim sa buong mundo, and good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-tangkilik at taga-panood ng ating munting kalaman patungkol sa safety. Okay, ito na naman po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Mr. Ibrahim Briones Antigina, ang inyong safety advocate. Mabuhay po ang lahat ng mga Pilipino safety advocate. Naway patatagin tayo lagi at ma-implement natin ng maayos ang ating tungkulin para patuloy natin maprotektahan ang ating environment, ang ating resources, company resources, at higit sa lahat ang mga buhay ng tao. So napakasarap ng trabaho natin sapagkat nagiging savior tayo sa ating kapwa tao. Okay? So by the way, ang topic natin ngayon ay napakahalaga ito sa mga safety officer o sa mga safety advocate na dapat alam nila kung paano i-calculate ang safe man hour. Kasi ang safe man hour po, ito ay, ibig sabihin ng safe man hour, ito ay the total or safe man hour means is total hour work over a specific period of time. As a health and safety personnel, we need to understand how to calculate the man hour since it is necessary for determining the health and safety performance. Okay? Ano pa? Bakit napakahalaga ang safe man hour? Dito natin kasi ma-identify or ma-record kung gaano yung ka-effective yung performance natin during the period of pagtatrabaho or during the period of work, na kung saan within the day or within this way ay wala bang mga nangyayaring hindi kaaya-aya or mga incident na tinatawag natin. So dito natin marirecord lahat. So by this, kapag umabot ka ng example 1 million, 2 million, 3 million hanggang 10 million o ilang million yan, ay napaka gandang achievement ito. Hindi lang sa atin sa HCC department but the entire project at higit sa lahat sa imahe ng kumpanya. So pwede nila yan magkaroon na kapag very supportive yung company natin, pwede natin yan na bibigyan ng mga award, lahat ng mga tao, certificate award, small, yung maliit na token, pera, or ano man during awarding. So magkakandak tayo, part yan sa ating safety culture, part din yan sa ating safety program para ma-enhance or ma-lift up natin yung moral ng bawat isa, lalo na yung mga workers natin. So ganun kahalaga yung ng safe man hour. Anyhow, to continue with our topic, so how to calculate safe man hours? Ginawa nating simple ito. Maraming iba-ibang strategy, iba-ibang but at the end of the day, or pareho lang yung resulta, pareho lang yung pinupunto dyan kung paano kukunin yung safe man hour. Yung iba, mayroong monthly, mayroong 3 months, nag-ano sila. Pero dito sa client natin, nire-require tayo, mayroon tayong tinatawag na reporting, weekly reporting. Okay? Yan ang natin. So, sinusunod natin according sa client. At ito rin sa previous ko na kumpanya, ganito rin yung ginawa. Although, magkaiba yung format na ginagamit nila. Pero, the same concept, the same ang niya, pareho lang ang pagkuha ng safe man hour. Okay? So to calculate the safe man hour, you should know the number of the number of manpower multiply the number of hour na nagtrabaho sila. Okay? Then the number of days, kung ilang araw sila nagtatrabaho. So dito weekly nating ginagawa ito. Every week nagka-submit tayo ng safe man hour sa client natin. Okay? Every week yan. So for example, yung total manpower natin 79 multiply by
hour dito sa ano na to, sa project natin, automatic 10 hours kasi mayroon silang 8 plus 2 ang ano nila. So 10 hours automatic yung nilagay natin. So number of hours multiply by number of workers multiply by 10 multiply by days. Kung halimbawa 1 week 6 days lang kasi Friday walang pasok. Kapag mayroong pasok Friday, ilalagay mo lang sa baba note kung ilan yung nagtatrabaho, ito-total mo lang, i-add mo lang doon sa sick man hour mo, yung weekly sick man hour mo. Okay, I hope naintindihan natin ito. So ngayon, punta tayo, number 1, yan. Kaya ginawa natin ito, pag nakita ninyo, week number 51, tanda natin, sa isang taon, mayroon tayong number of week, nasa gilid yan ng kalendar, oh. Ito, makikita natin yung gilid na to, ito. Di ba, may number, hindi ito ha, ito. Ito parang tuldok na number yan, number 9, March. So kasi mostly sa isang buwan mayroon tayong apat na week, di ba? 4 na week. So total year, whole year, total is 52 weeks. Okay? So ngayon, since ang ginagamit natin almost patapos na yung taon, yan ang ginamit natin para malaman natin paano yung sick man hour year to date. Ano ang pagkakaiba ng year to date, project to date? Okay? Yung year to date at saka yung project to date. Bakit hindi sila magbago? Kailan sila magbabago? Okay, yun ang nais natin iparating nito. Kaya kinukuha natin yung sample from almost end of year ng sick man hour. So anyhow, ituturo natin. So ito, week 21, from December 18 to December 23. So yan ang isang linggo natin, 6 days. So dito, nilalagay natin yung incident record. Okay, incident record. Makita nyo. So, incident this week. So, within this week, mayroon ba tayong mga incident na tinatawag na fatality, LTI, lost time injury, RDI, restricted duty injury, MTC, medical treatment case, mayroon ba tayo? FEI, that is a first aid injury, NM, that is a near miss, MVE, that is a motor vehicle accident, FI, that is a first aid, okay, first aid injury, PD, that is a project or property damage, then mayroon tayong unsafe act, unsafe condition. So nandyan po. So lahat ng mga safety natin, may mga record yan sila. Kukunin natin, ikukulik natin kung ilan yung near miss nila, ilan yung mga ano-ano yung mga reported nila doon sa site. So dyan natin ilalagay ngayon para ma-determine natin kung ilan na ba ang mga near miss report natin within this week, within this month, within this year. Ilan na ba yung mga fatality or kung mayroon, ilan na ba mga injury, first aid injury, yung mga unsafe act, unsafe condition na reported, ilan na ba? So matutotal natin within this week, within this month, within this year, project to year, and project to date. So yan, ganyan lang po ang pag-ano. So pwede nyo po i-zoom yan kapag naano ninyo. So yan. So ngayon, naano na natin, mayroon tayong legend dito kung ano tong FAT, LTI, RDI, MTC, so on and so forth. So yan po, mayroon tayong ano dyan. So ngayon, pag-usapan natin kung paano i-calculate yung ano natin, yung tinatawag natin na sick man hour. So ginawa natin simple lang yan. So average manpower this week, ilan ba yung manpower natin this week? 79, meron tayong 79. So, pag i-multiply mo yan, 79 times 6 times 10, okay? Or times 10 times 6, kahit mabaliktad pa yan, pareho lang result niyan. Isa lang ang resulta niyan. So, kapag i-multiply mo yan, number of manpower multiply by 6 hours, or 6 days, multiply by 10 hours, kasi everyday may 10 hours sila. So, yan ang resulta, 4,740. Yan yung man hour this week na ano nila, ang total according doon sa manpower, number of manpower. So ngayon, dahil hindi pa natatapos yung so last 2 weeks ago, ang ano natin is not sa 9,000 plus lang. So i-add natin yung 4,740 magiging 13,560. So yan, tandaan nyo, 13,560. In-add natin. So, tingnan natin kung magbabago yan. So, man hour year to date natin from starting of the project up to now, this year, ay nasa total 196,000 na tayo. 0.060. Okay? So, ang man hour project to date natin, ibig sabihin, project to date,
kung kailan nag-start ang project up to this year or ilang taon pa ang hindi yan magbabagkus, mag-add yan. Ang matatanggal o magbabago lang yan yung man-hour year to date. Magiging back to zero kapag bagong taon na. Pero ang man-hour project to date, manatili yun. Okay? At madadagdagan yun for the other year naman. So yan ang kaibahan ng project to date at saka year to date. Okay? Okay, next. Safe man-hour without LTI. So same lang sa ating project to date or year to date. Wala tayong LTI. So kapag mayroong LTI, magiging zero po yan. Ang natin, back to zero yan. Ibig sabihin, back to zero na naman tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na umabot tayo ng 1 million. Kapag 1 million tayo, malapit na tayo sa 2 million. For example, 2 million. Tapos may na-aksidente, may fatality, or mayroong nabali ang hindi makapagtrabaho within 24 hours. That is considered as lost time injury, LTI. So ngayon, babalik tayo sa zero ngayon. So sayang yung magiging 2 million natin. Hindi na tayo makapag-celebrate ng 2 million. Back to zero tayo. So now, next slide. Okay, yan. So that, kanina, makita natin yung man-hour natin of this month is 13. Pagdating natin sa last date ng last week of the year sa December, month of December, 25 up to 30, okay, 1 week, 6 days. So, mayroon na lang tayo 74 manpower. So, 74 manpower na lang kasi hindi pumasok yung 5. So, ngayon, i-multiply mo yung 74 manpower. Kung dati ay 4,740, 17 manpower, ngayon, with 74 manpower, 74 times 6 times 10 times 6 days times 10 hours, that is 4,440. So, dati mayroon tayong last week 13,560, dinagdagan ng 4,740, nagiging 18,000 na lang ang man hour natin. Ang man hour, total man hour na yan kasi last na to. Yan ang total man hour. So, yung man hour year to date, yung kailan yung taon, nag-start tayo naggawa ng safe man hour, so 200,500. Dati 196,060 So i-add yung yung 4,440, ito 4,440 i-add doon sa 196,060, magiging 200,500. Yan. So, yung project hours year to date natin, yung start ng project, same pa rin sa year to date. 200,500. Yung safe man hour without LTI, 200,500. Same lang. Hindi siya magbago dahil wala naman tayong incident na nangyari. So, ngayon, tapos na tayo yung taon na yun. So, pasok na tayo sa year 2022. Kasi year 2021 yan. So, ngayon, dito natin malalaman kung paano siya nagbabago. Okay? So, now, dito, explain natin, alam na natin dito, pareho lang yan ang procedure, week, kailangan monitor natin yung mga So dito tayo sa safe man hour. Yung safe man hour natin within this month of January, from January 1 up to January 6, okay, 6 days, 74 man power pa rin tayo. So ang total week natin, 74 times 6 times 10 times 6 days times 10 hour is 4,400. Yung man hour this month natin, kung dati ang man hour natin ay total 8,000, yun na yung year 2021. So ngayon, balik tayo sa, always yan, pag bumalik ka mag-start ka sa unang week sa month, 0 yung man hour mo. So kung ano yung week mo, yun din ang monthly hour mo. So ito yung week natin, first week, so ito yung magiging safe man hour natin this week, this month ng January 2021, 4,400. Then, ang man hour year to date, same lang din sa week, month, and year. So, nagiging 4,440 pa rin. Pero, yung man hour project to date, from start of the project up to this now, 2021 to 2022, ay nagbago. Dati, sa 2021, 200,500. Ganon din ang safe man hour without LTI. So, ngayon, nadagdagan siya ng 4,400. So, i-add natin dyan, 4,400 ang So, nagiging 204,940. So, yan. So, dagdagan pa natin. Okay. Second week of the year, of the month. Second week of the month, year 2022.
So, ang manpower natin, same pa rin, 74. So, manpower this week is 4,440. So, ngayon, last week, ang safe man hour of the month natin, or man hour this month, or ano natin, is 4,400 dahil pangalawang linggo na, ina-add natin. So, ang safe man hour this month natin is nagiging 8,840. So, sa loob ng isang buwan, 2 linggo, yun ang na-reach natin na safe man hour. So, ganun din kapag next week, ganun pa rin ang manpower. So, yung 8,840, addan mo yung ano na yan, yung weekly na yan, yun pa rin ang ano. Yun, tataas na naman siya. Then, ang man hour year to date natin, tataas din to. Makatulad din yan. Okay? So, yung man hour project to date natin, dagdagan ng 4,400, so magiging 209, 380. So, nung last week, ay 204 lang siya, 940, ngayon 209, 380 na kasi nadagdagan ng 4,440 safe man hour this week. So, ganun ang pag-calculate po. I hope na naintindihan ninyo. So, ngayon, kapag another week na naman, so kung dagdagan natin yan, another week, so magiging ano na naman to, kung ganun pa rin ang power, magiging 12 o 13,000 na ito. So, yung year to date natin, 13,000. So, kung idagdag natin, then yung project to date natin, dagdagan ng 4,400, magiging 213,000 mahigit na rin yan. Ganun din ang ano. So, next week na naman, magbabago na naman. So, ngayon, dito, hindi na magbago to. At bagkus madagdagan. Ito, kapag natapos ang buwan na to, magiging 0 to dito. So, halimbawa, 74 pa rin by February. So, first week of February, man hour this month, this February 2021, magiging 4,440 to. Kung first week ng February, ha? First week of February. Then, itong man hour year to date natin, ito yung total safe man hour last month sa January. So, dagdagan mo ng 440, magiging 12,000 or 13,000 yan. So, ganun po. So, dyan na po ay tataas ng tataas yung man hour year to date natin at yung man hour project to date, tataas, mas tataas at tataas siya. Yun ang magiging total. So, I hope naging malinaw sa inyo yung paliwanag natin kung paano pag-calculate ng safe man hour. So, dito naman, yung PSI Corner, ay ito yung project safety index, kung ano yung grado or ilan yung grado binibigay ng Aramco. Dito, ano lang yan, for monitoring ko kung ilan yung safety ko, mayroon akong safety officer 2, total 3. So, yan lang po ang safety ko. So, ganun lang po ang so nag-demobilize na kasi kami, kunti na lang yung safety natin. So, nag-demobilize tayo ng manpower. So, ganun na lang yung manpower natin, kunti na lang. So, I hope nakapagbigay na naman tayo ng kunting kaalaman sa pamagitan nito. So, mga safety advocate, mabuhay tayong lahat. Don't forget to subscribe, like and share to our YouTube or sa ating mga video para lagi kayong updated sa ating mga munting kaalaman patungkol sa safety. Okay? Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Bye-bye!